Good day at day good mga ka-GT sa kalam. At ito po, magandang hapon at ako'y siyempre nagpapawis lang po para iwasan po ang pagme-maintenance at nasa edad na po tayo. Mukha lang po tayong senior citizen pero kaya pa naman po. At ito po, dumahan po ako sa may papuntang Bitanya at may schedule daw po kami. Sabi ng mga ka-teammate ko para bukas lalaro kami. Pisan Soren, laro tayo bukas mga kabasketballista ko. May schedule daw po kami. Ayun naman po ay limahan lang po at larong tubig-tubig lang. At ito po siyempre ang pupuntahan ko po dito ay LB at doon po tayo siyempre magpapapawis at magpapakita po ang JT sa kalam. At buti naman nakakapag-diet na ulit tayo at medyo bumaba po ang timbang natin. At after ko pong ano po yung kalsadang papuntang National Road ay pumalik na po ako dito sa papuntang Picard. Lampas lang po tayo dyan sa may tawag dito, munisipyo ng Los Baños. Sorry, tao lang po, nagkakamali. Lalampasan ko po lahat po dito tapos may nakita po ako nagpa-party rito. Parang Timugan po may sakop nito mga ka-JT. Timugan, Los Baños, dadaan po dahil sa basketball court nila at may mga party-party. Hindi ko alam kung Christmas party o anong event po mga ka-JT. Pero yung mga nakikita ko parang mga Zumba instructor po tsaka Zumba mamis at ayun po dire-diretso lang po tayo dyan. Papanik lang po ito ng papuntang Picard, papunta pong Jamboree. Tapos ayan medyo napatraffic po tayo dyan kasi nga po may party po dyan, may event. Ayan po yung court na paggaganapan at ang dami po nagsasayaw dyan tapos madami pong kalahok mga ka-JT. Nilampasan ko lang po yan tapos pagpanik ko po doon, wala na po ako nakita mga estudyante, awas na po at meron po mga ilang-ilan lang. At medyo may karamihan na po yung mga sasakyan. Basta ito, didiretsuhin nyo lang po ito. Ang pasok po nito ay Los Baños din. Uulitin ko lang po, pag kayo may sasakyan na gusto nyo dumaan dito, kailangan nyo po ng sticker. At pwede naman po kayong bumili ng sticker dun sa UP. Dadalhin nyo lang po yung ORCR na Xerox nyo. At pagbibilihan na po kayo sa UP main office. Asa ito, paano ito, hindi ko po alam kung ilang gradient ito kasi medyo, siyempre, wala po tayong pang timbang o pang ng speedometer, mga ka-JT, kaya po ako ride lang, tapos sa chill lang. Kaya hindi ko po alam kung ilang gradient to, pero napakahaba po nito. May higit 1 kilometro po ito na ahon na mga ka-JT. Ayan, nilampasan ko po yung mga estudyante, awas na po yan. Diyan po ay meron ni school. Hindi ko po alam kung nalimutan ko na po kung anong school. Basta Picard po yan. Yan ang stripe na red na yan. High school lang po yung nandito mga ka-JT. Tapos iwas lang po tayo dyan. Kasi syempre mga estudyante yan pababa. Medyo minsan iba pasaway. Yung iba hindi naman. Kaya hindi ko na lang po sila sinalubong. At baka mga-aksidente pa. At lalabas po tayo sa may Picard. Tapos ito po yung school na pinanggalingan nila. Naawas na po. Nakakonti na po estudyante. Mga teacher na lang po nakita ko dyan. Papanik lang po tayo dito. At ayun, may nakita ako mga truck ng basura na pumanik dito. At sigurado po magdi-December. Sigurado magiging maraming basura po dito. Pati ho sa Calamba City. Dito naman po ay hindi kayo maliligaw. Basta po dire-diretso lang po ang pagpanik nyo. Tapos dadaan po kayo sa mga bahayan. Tapos meron pong poso. Parang deep well. Dire-diretso lang po yun. Tapos nakita ko po rito, pababa na po sa may basuran yung ginagawang kalsada rito. Hindi ko lang po alam kung hanggang saan yung kalsadang gagawin. Kung hanggang UP Boy Scout of the Philippines ba. Basta meron pong ginagawa pa po pababa. At ayan mga ka-JT, siyempre magpapakit po tayo dyan. At kung bakit po ako lagi nandito. Kasi po dito isang ikot lang ay talaga namang medyo swabi-swabi na. Pawisan-pawisan ka na. Tapos meron pong matatambayan kagaya po ng UP Campus. Pagdating nyo po sa baba, marami po kayong pagtatambayan. Ayan, nakita nyo naman po yung inaahon ko. Yan po, ibanayad pa lang. Pero hindi ko kagaya nung sa may makalampas po ng basurahan dito yan sa may Picard mga ka-JT. Basta ito po, pag nakita nyo na po yan, malapit na po kayo sa maraming bahayan. Tapos meron mga bilihan ng prutas. At ayan, dyan po nagsimula yung paggawa ng kalsada nila. Medyo napakabilis naman po nila maggawa. Ilang buwan lang po, nadadaanan na. Tapos linggo lang po, tapos na meron pong kukonti na lang po sa may parting taas ang ginagawa. Ito po yung dating nasalanta ng bagyo at ayan, nakaka-recover na po si Mount Makiling mga ka-JT. At lagi ko po kung may nakikita rito mga nakatambay na sasakyan kasi magandang tambayan po ito. At sa ngayon naman po ay medyo makulimlim lang pero hindi po maulan mga ka-JT. And mga nagdaang araw, galing po kami ng Atok ng Tinok, hindi ko po alam na masama po ang panahon dito.
At ayun po mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dito. Akala ko aabutin ko may tubig yung grotto, pero wala naman po ako nakita dahil hindi naman po ganun kalakas daw ang ulan dito mga ka-JT. Kauwi lang po na kasi namin galing po ng norte. At syempre naman po, ilang araw pahinga, then back to saddle mga ka-JT. Kailangan po stay ng stamina, stay na ano yun, dumi, yun po mga ka-JT. Kailangan po natin ma-stay yung stamina natin sa mga nagbabike. Alam po ng mga nagbabike to. At dito po mga ka-JT, hanggang ngayon, syempre hindi makahanap ng forever ang JT sa kalam nyo. Puro lang kwento, puro lang kahanginan. At ayun po, medyo nakita ko po dyan, may ginagawa yung kabilang kalsada. Parang dyan dinatapon yung mga nahukay sa taas mga ka-JT. At ayan po yan, pagkalampas nyo po dyan, may makikita ko kayong kapihan. Kaya nakita nyo naman po, napakaganda na po ngayon ulit ng Mount Makiling na nasalanta dati ni Bagyong Christine. Nagtatayuan na po yung mga puno-puno dyan at dumadami na po yung dahon. Tapos malinis na po dito sa area na to. Dito po, lalampas lang po kayo ng kapihan dyan. Meron po ako nakita dyan na parang restaurant. Dire-diretso lang po yan. Tapos puro ganyan na po yung kalsada niya na bagong gawa. At napakalapad naman po ng kalsada dito. Kaya syempre, bikers tayo. Minsan na gitna, minsan nasa tabi. Ganun po talaga. Pagka wala pong sasakyan nakikita, pwede pong gumitna. At kung bakit hindi po ako natabi dyan sa kalsada na yan, malimit po kasi ako na i-stapler dyan, o kaya nabububog po. Pagdating ko po sa ibabaw, flat po. Kaya medyo naiwas-iwas lang po tayo dyan mga ka-JT. Pero pagka nakita ko naman po makinis, balik lang po tayo syempre at nakakaya naman po sa mga papanik na sasakyan. At ito pong ride kong ito ay umikot lang po ako ng UPLB, tapos doon po ako dumaan sa may tower at doon din po ako dumaan sa may papuntang forestry. Dire-diretso lang po ito. Tapos lalampas po kayo ng grotto. Tapos pagkalampas po ng grotto, bababa po kayo sa may papuntang guard. Tapos papanik po kayo papunta uling forestry. Ayun lang po yung ginawa ko. Pero dito po syempre medyo nakakapagod na po ito. At ayan, after ko pong makaahon dun sa may makalampas ng kapihan, ito na po tayo sa may bahayan. Nakita nyo naman po, nakaka-recover na siya. Kulay-kulay green na siya. Dahil marami na po siyang dahon. Tapos yung mga puno pong tumaob, medyo nawawala na po. Tapos ayan, magpapakita lang po tayo. Malapit na po ako dyan sa liguan dyan na meron pong deep well mga ka-JT. Siyempre, galing po sa ulan yon at medyo malinis po yon. Hindi ko lang po alam kung naiinom. At dito po yung magnetic hills na tinatawag. Dire-diretso lang po tayo dyan. Pagkakalang ko po dyan, pag tumigil kayo dyan kahit pa ahon o palusong, na yan po yung tinatawag na magnetic hills dito sa Las Bañas, Laguna. Via Picard. Dire-diretso lang po tayo dito. Lalampas po tayo dito sa mga tawag dito, bilihan ng prutas. At dyan po sa bandang kaliwa na yan, marami pong bahayan na dyan. May mga komunidad po dyan. Dito sa kanan na yan, nandyan po yung pagkapaliguan. Pagkatapos nyo pong umahon dito, makikita nyo po dyan yung mga hos-hos. Tapos minsan may makikita kayo naliligo dyan. Yang kaliwa pong yan, nakikita nyo po yung may mga nakaparada motor na yan. Yan po yung komunidad dyan, mga ka-JT. Hindi ko po alam kung Timugan pa rin po ang nakakasakop dito. Basta ang pagkakaalam ko po, Picard to. Tapos papasok po na UP, papunta po ng Jamboree. Ayan po yung sinasabi ko sa kanilang paliguan nila. At dito po, after po nyan, mga ka-JT, makalampas po ako dun sa mga natindahan at mga prutas. At meron po dyan sa kanan pa rin po. At dito na po yung ginagawang kalsada. Kaya po napahinto po tayo dyan, ang ka-JT, kasi ongoing at nakapas po yung yung paahon. Kaya pinagbigyan po nila muna. At after po noon, mga ka-JT, kami naman. At dito naman po, syempre, napakataas po nito, kaya ingat-ingat din po kayo. At sinenyasan ako ni ate na isang A daw dyan. Tapos, hindi naman ako pwede makipag-appear sa kanya kasi may hawak akong cellphone. At ito po yung pababa ng papuntang tawag dito. Ayan, yung sa may basurahan. At ayan po, sa may basurahan na yung ginagawa. At dito po, mga ka-JT, hindi ko alam kung aabot dito sa papanik na to. Dito po ay medyo may kataasan na po ito. Kakapiraso lang po ito. Wala pa po itong 500 meters na ahon, mga kabisikleta ko. At nakikita nyo naman po, medyo makulimlim na kasi natubo na po yung mga dahon-dahon ng puno at yung mga magagandang view po rito ay bumabalik na po. Basta dire-diretso lang po ito. Tapos syempre magpapakit po tayo para makita yung inaahon, mga ka-JT. Ayan, medyo manipis-nipis na po tayo at nabawasan na po tayo ng timbang. Basta dito po, after nyo po makaahon dyan, mga ka-JT, meron po kayo dyan makikitang arko na nasira rin po ng bagyo. Hindi ko nalimutan ko lang po yung bagyong nakasira doon. At malinis na po siya at wala na po mga sanga-sangang nakaano sa kalsada.
At dito po siyempre, ikot lang po tayo diyan, papapawis lang po tayo after po natin mag-norte ng ride. At dito naman po tayo, siyempre dito po napakasarap po magpapawis, masarap po magbike kasi po kokonti lang po ang sasakyan. Makakapag-adjust po kayo tapos solve na po kayo talaga sa pawis lalo pagka papunta kayo ng Aguila Base. Regular ko pong pinupuntahan at iniikutan sa mga video ko dati dahil siyempre buti na lang po at may UP College kami. Malapit kami. Meron din naman po sa may Pansol na panikan yung tinatawag naming Mountain Peak at Sichocaray, Soliviento. Kaya lang may iksi po, hindi mo ma-stretch yung paa nyo. Antimano kasi ahon po. Ito, may ride pa po malayo at higit 20 kilometers balikan po or kulang-kulang 20 kilometro. Basta depende po sa ikutin nyo dito sa UPLB. Pwede ho kayong pumanik ng papuntang Forestry. Sorry po, tao lang, nagkakamali. Pwede po kayong pumanik papuntang Forestry. At pagkatapos nyo pong umahon dyan, mga ka-JT, ay na po yung unang maano nyo. At ayun yung last ahon na medyo siko po yan. At dito pa medyo magaan na yung pedala na yung mga kasiklista. Dire-diretso lang po tayo dyan at medyo pawis na po tayo dyan at hindi na po natin kaya magpakit dyan. Medyo ngalay-ngalay na yung mga binte pero nakita nyo naman po yung pawis ko. At after ko po makaahon dyan, ang makikita nyo po kagad ay hindi naman po ganun kapatag pero pwede po kayong mag-adjust na ng cambio nyo. At habang pumapanik po ako dyan, syempre may nakita po ako dyan na nagja-jogging at nagbibisikleta ang pababa. At ayun po, pagkatapos po ng ahon, ito na po yung makikita nyo. At dito po may slight na ahon pa rin po ito. Hindi ko lang po alam kung anong gradient ito, basta ito ay medyo ahon-ahon pa po ito mga ka-JT. At ayun po, nalubak po lang po tayo, kaya po nagkaganon ng camera. At syempre, hindi po tayo maka-A dyan kasi nagpipidel po tayo. Alam nyo na po yon. At sa lahat po nanonood sa akin at sumusuporta at naniniwala, maraming salamat. Lalo po sa lagi nanonood sa video ko, mga ka-JT. Basta dito po kayo dumaan, pagka kayo nakabisikleta, ay hindi po kayo sisitahin ng mga guard. Pero pag nakamotor kayo or di makina yung sasakyan nyo, automatic po pag wala kayong sticker, paparahin po kayo sa may guard na papasok po ng UPLB. At doon po kukuha ng kayo ng lisensya para din po sa kapakanan nila at yung policy nila. At ayun po, magkukurba lang po tayo dyan mga ka-JT at malapit na po tayo sa may grotto. Dinaanan ko po dyan yung grotto pero wala pong tubig. Kala ko po may tubig, maliligo sana ako. Pero syempre, isa prank ako mga ka-JT. Dire-diretso lang po yan. Pagkakakurbada nyo po dyan, meron na po kayong makikita dyan na arko ng Welcome to Jamboree pero wala na po yung signage niya kasi medyo nalikot, nabagsakan po ng malaking puno po yan. Hindi ko po alam, nalimutan ko po yung dating bagyo na kapag nakabagsak dyan sa puno na yan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, nakita nyo kulay dilaw na lang po yung sa gitna at medyo nadaganan po yan ng puno at hindi pa po naaayos hanggang ngayon mga ka-JT. At after nyo po doon na makita yon, ito na po ay sa may papuntang grotto. Dito po, napakasarap naman pong pumidal dito. Nakita nyo naman po, medyo may araw yan, pero makulimlim na po. Ganyan po talaga siya dati. Nung bagyong Christine lang po talaga nito nagdaan, ay medyo na huyag-huyag yung mga dahon-dahon niya. Pero ngayon, napakasarap na pong pumidal dito. At medyo makulimlim na, kahit medyo may kainitan ng pedal nyo dito. Napakasarap po dito. Tapos sobrang fresh air po rito, mga kasiklista. Dito po may tatlong way to na papasok sa UP. Yung sa may may komunidad at yung isa naman po ay dito sa may papuntang Libis ng Nayon, ka-JT. Yung papanik po na meron po na landslide na kalsada at labas po ay sa may housing stop. Pero doon din po ang labas sa may papuntang UP, sa may papuntang library. At doon po sa may library, kumanan lang po ako. Ayan, makikita nyo po yung grotto. Akala ko po may tubig. Pero wala pa rin pong tubig. Sayang, maliligo po sana ako. Pero pag nagkatubig yan, automatic yan, makikita nyo ako dyan na mag-swimming. At ayan po, medyo masaya na po ako, medyo palusong na. At after ko po lusungin to, mga ka-JT, pumanan po ako sa may papuntang forestry, sa may papuntang hospital doon. Lalampasan ko po yung mga, mga gawain doon. Lalo yung mayroon pong tennis court doon. At mayroon po mga building doon na hindi ko po alam kung anong mga building po yun. Nalimutan ko na po yung iba. Pero hindi po ako dumiretso sa may pamuntang forestry. Doon lang po sa may guard. Kumaliwa na ako. Yung may mga bahay na mayroong garahe sa silong. At syempre po, nakita nyo naman po yung pawis ko. Tagatak na. Medyo nagpapapress po tayo dyan. At after po dyan, syempre, meron kayong makikitang hams dyan. Dahan-dahan lang po tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na pinanik ko rin po yan. Yung isang daan na yan, papunta naman po yan sa housing stop.
Pero didiretsuhin niyo lang din po dito, dito rin po ang exit niya sa may makalampas po ng ano, ng guardhouse, dun po sa may baba bago po mag-ano, ayan. Kumanan lang po tayo dito, dito rin po ang labas nun kung doon kayo dumaan. Makalampas din po ng library. At ayan, meron po ako nakita mga guard dyan, tapos mga pulis. Hindi ko po alam kung bakit. Pulis Los Baños lang po ha, hindi pulis sa PNP. At ito po, makalampas lang po tayo dito sa tulay na to. Kakaano na po ako dyan, papalik na po ako ng forestry. Adjust lang po din ako diyan ng ano, ng mga kambyo panghuli at yan may nakita ko si kuya na papanik po yan. Hindi ko po alam kung papasok or uuwi diyan kasi may mga bahayan pa rin po diyan sa forestry, papanik diyan sa taas. Marami pong bahayan diyan na nakatira at marami po ring mga estudyante na nanggagaling diyan at marami rin pong bahay na pabahay po diyan sa taas na yan. Hanggang doon po sa may gate ng Aguila Base, papanik po papuntang bundok ng Mount Makiling. Ito po rin po ay parte po ng Mount Makiling to, kaya lang nasa laylayan lang po ito, sa baba lang po. At yung kanina, yung inahon natin, medyo papanik po yon. Nasa laylayan lang din po ni Mount Makiling yon. Wala pa po tayo sa may papuntang taas niya. At dito po, kung gusto nyo pumunta sa mataas na area ng Mount Makiling, dadaan po kayo sa may Aguila Base gate to Peak 2 to basta marami po makikita doon na hindi ko po napupuntahan kasi medyo ilang metro bago po sa kalsada ng papuntang Aguila Base. Medyo may dala kaming bike kaya hindi namin mapasok yung flat tracks, mud spring at yung Peak 2 mga ka-JT, kaya hanggang Aguila Base lang po kami. At kung papasok ko kaya papuntang Aguila Base, kailangan nyo po ng ID tapos 25 pesos na entrance bawat isa. At iiwan nyo po yung ID nyo doon tapos magre-register po kayo doon sa gate, sa guard. At ito po, medyo hingal-hingal pa po tayo dito at paikot na po ako nito. Papunta na po ako doon sa may guard station. At kakaliwa na po ako, hindi na po ako pumunta doon sa may papuntang admin building, sa may papunta pong forestry, papunta pong Aguila Base, hindi na po ako dumiretso doon. Hanggang dito lang po ako sa Kalatian bago dumating ng Arco. Ayan, after ko po makaahon na yan. Ito po yung madadaanan nyo rito, UP campus na rin po ito. At marami po dito mga office mga ka-JT, pero pagkakalam ko parang mas sa UP lang din po itong mga office na to. Depende lang po sa building, hindi ko na po nababasa yung iba. Ang nalalaman ko lang doon sa may taas nito ay admin building mga ka-JT. Pag nakita nyo na po yung unang guardhouse dito bago dumating ng Arco, pwede na po kayong kumaliwa. Kagaya po nitong gagawin ko, pababa naman po ito. Ang labas naman po nito ay doon sa may likod ng tagiliran ng women's dorm. Ayan, susundan ko lang po yung Apex na yan at dito po kakaliwa na po tayo. Dito po ay yung natutuwa po ako kasi nakagara yung mga sasakyan ay nasa silong. Yung mga sinauna pong bahay at tapos makikita mo yung sasakyan nila nasa silong nakagarahe. Kahit po papano ay ganun pa rin po, old school. Paikot lang naman po talaga ang UP campus. Tapos may mga area lang po na hindi nyo po alam kasi na doon pala yan. Pero lahat po ng kalsada rito, isa lang po ang i-exitan. Papunta lang din po ng UP Gate, Papicard, tapos sa may Erie. Yan po yung mga exitan. Tsaka po doon sa may papuntang Putho. Meron po rin doon sa may papuntang Animal Husbandry mga ka-JT. At after ko po mababa yun, at ito po nasa may Freedom Park na ako. Ang dami po mga estudyante na nakatambay, mga nag-aaral. Siyempre meron po ako tinatambayan dito. At doon marami po ako nakita mga estudyante na nagsasayaw, nagpa-practice dito po sa may tower. Favorite ko pong spot yan kasi napakalamig naman po. Tapos minsan malamok, pero okay lang naman po. Pagpagin nyo lang po ng lamok, wag lang kayo magpapaagat. At ayan mga ka-JT, yung abandoned na building na yan, dati ho yan parang sa Korea o China na estudyante. Dito po, naisipan ko po laging tumambay dito. At ayan po, nagmimikos-mikos lang po tayo dyan. Inom lang po tayong tubig. Picture-picture. At tower po yan. At mga ka-JT, siyempre, papakit lang po tayo dyan. Nakakita ko ng estudyante dyan na medyo mahilab-hilab. At pahinga-pahinga lang po tayo. Inom tubig, tapos viewing, tapos tambay-tambay. Habang nainom po ako ng tubig dyan, mayroon ako nakita nagbabike dyan. Napakaganda po ng bike, Colorado. Talagang bago ibaba sa sasakyan. Sobrang ingat mga ka-JT. Yun naman po ay syempre, bike na maganda po yon. Hindi ko po siya masisisi, pero sa akin, hindi po ako bibili ng bike na gano'n kasi wala po akong pambili. Yung po ang real talk mga ka-JT. At habang nagpapahinga po ako dyan, may nakakausap po ako dyan na biker. Sasabi ko, dyan lang po ako, taga Kalamba. At yun, okay naman. At papalit daw sila ng Erie. Tao lang po, ng forestry, mga ka-JT. At syempre, mga ka-JT, tambay-tambay lang po tayo dito.
At pagkatapos ko pong tumambay dito, syempre, ako'y uuwi na. Sa mga lahat na nanonood sa akin, maraming salamat. At sa mga nagtitiwala, maraming salamat. At dito po, mga ka-JT, ako'y medyo magpapaalam na. See you on my next video, mga ka-JT. Hanggang dito lang po muna tayo. At ako'y pauwi na. Baka po tayo abutin ng traffic. At dito po, mga ka-JT, bago pala po ako umuwi dyan at kinausap po ako ng estudyante, ang sabi sa akin kung pwede raw ako ma-interview. Sabi ko, pwede naman. Marami lang pong tinanong at sabi sa akin, salamat po kuya. At sabi ko naman, walang problema basta kailangan sa school nila. At ayun naman po at nagkasundo kami. Sabi niya, kuya, papasok na kami. At ayun naman, pumasok na nga po. Tapos ako tumambay lang po uli saglit. Dahil po may nakita akong mabiviewing mga ka-JT. Shoutout po sa mga estudyante ng UP Masisipag. Salute po ako sa inyo. At yun, mga ka-JT, after ko pong makapagpahinga saglit, ako'y medyo umarangkada na dyan at nag-ready na para po umuwi. Mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. At salamat po talaga sa lahat na nanonood sa akin. This is JT Sakalam. Babu!